Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 74.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Caloocan. 2 high-value targets, timbog. Mga taguan ng armas ng NPA na diskubre sa Cagayan sa tulong ng mga dating rebelde. Kakayahan sa coastal security sa Sulu, pinalakas pa ng Philippine Army. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ang tinatayang 74.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 high-value individuals sa buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PIDEG sa Barangay Amparo, North Caloocan nitong linggo ng gabi. Kinilala ang mga arestadong sospek sa mga alias na Johari, 26 at Ambulo, 25. Ayon sa mga operatiba, nadakip ang mga sospek dakong 8:15 ng gabi at kumpiskado mula sa kanila ang 11 kilo ng hinihinalang shabu at iba pang non-drug items. Dinala ang mga suspect sa Amparo Substation 15 at haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang mga nakumpiskang ebidensya ay isusumite sa Northern Police District Crime Laboratory para sa kaukulang pagsusuri. Patuloy ang kampanya ng PIDEG laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. 2 imbakan ng armas at pampasabog ang nadiskubre ng PNP Cagayan sa magkahiwalay na operasyon kasama ang mga dating rebelde nitong April 25 at 26, 2025. Unang narecover sa Santa Teresita, Cagayan ang iba't ibang pampasabog, bala, granada at IED components sa Sitio Bigok, Barangay Alocao. Pinangunahan ito ng 2nd Cagayan PMFC kasamang iba't ibang unit ng PNP. Sumunod na operasyon ay sa Barangay Karupian, Bagao, Cagayan at dito na-recover ng mga otoridad ang iba pang pampasabog, bala, improvised weapons, mga dokumento at personal na gamit. Lahat ng pampasabog ay nasa pangangalaga na ng Cagayan Provincial Explosive and Canine Unit para sa ligtas na disposisyon. Patunay ito ng mahalagang papel ng mga dating rebelde sa kampanya ng gobyerno laban sa armadong grupo. Patuloy naman ang panawagan sa mga natitira pang kasapi ng CTG na magbalik loob. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga baybayin at pulo ng Sulu, inilunsad ng 112nd Infantry Brigade ang paggamit ng 2 bagong pinahusay na motorboats kahapon April 28. Ang mga bagong bangkang ito ay susuporta sa mas mabilis na paggalaw ng tropa para sa amphibious at coastal operations, lalo na sa mga lugar na hindi madaling marating ng malalaking sasakyang pandagat. Pinangunahan ni Brigadier General Alaric Avelino de los Santos ang operational test and evaluation mula Looc Port patungong Capual Island. Kasama rito ang pagsuri sa kakayahan ng mga bangka sa pag-deploy ng tauhan at pagmaniobra sa iba't ibang kondisyon sa dagat. Ang operasyon ay nagpapakita ng kahandaan ng brigade na tumugon sa mga banta sa seguridad, habang pinatitibay rin ang samahan ng mga sundalo para sa mas epektibong pagtugon sa mga hamon sa archipelagic domain ng Sulu. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.